Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, alam niyo ba guys na noong July 16, same day this year, today, as in today, ng 1990, naranasan ko or na-experience ko yung sinasabi nilang killer earthquake na nangyari dito sa Luzon. Yun nga yung Luzon earthquake na merong magnitude na 7.8 at naganap noong 3:26 ng hapon. So, alam nyo ba guys, na sobrang naapektuhan nun ang lungsod ng Baguio kasi ang daming mga establishment, buildings ang nasira doon. And even yung Kenan Roads, guys, is talaga naman ding nasira yun. And at the same time, alam nyo ba guys, yung Hyatt Hotel, na kilalang hotel sa Baguio dati, namatayan sila or na gumuho ang lugar na yun at namatay ang 80 na katao, kasama na doon ng mga empleyado at mga guests nila. So ako guys, natatandaan ko nung nangyari yung killer earthquake na yun, grade 3 ako nun guys, tapos uwian na namin yun, inaantay namin yung mother ko, yung sister ko nun, tapos bigla na lang nag-shake, as in ang lakas talaga nun, pati kami nakaramdam kami ng ganun kalakas. And then at the same time guys, after nun, kabila na sa mga channels ang naglabasan ng news about dun sa earthquake na yun. So meron pa nga ako natatandaan guys na isang building somewhere in Baguio na merong batang natabunan talaga. So parang naging trauma sa akin yun. Kaya mula nun guys, every time na nagkakaroon ng lindol, talaga naman guys na natatakot ako. So ngayon guys, meron nga akong mga nababasa sa FB, sa FYP ko na mag-ready daw tayo kasi meron pang isang malakas na lindol na magaganap. I think this year na nasa magnitude 8 daw. So guys, prayer lang tayo guys na hindi matuloy yung sinasabi nilang malakas na lindol na yun. Kasi kung yun ng 7.8, tapos by the way guys, ang ano pala nun, ang epicenter nung lindol na yun nung 1990 ay sa Rizal, Nueva Ecija. Pero grabe ang naging pinsala talaga sa lungsod ng Baguio. So ayun guys, sana lagi na lang tayo magdasal natin na hindi mangyari yung sinasabi nilang malakas na lindol. Kasi guys, syempre natural yan, kumbaga hindi natin mapipigilan, pero alam naman natin na pag marami ang nagdadasal at marami ang nananalangin para hindi matuloy, talaga namang ipinagkakaloob ni Lord. So again guys, lagi tayong mag-ingat, manood ng balita, maging conscious, curious sa mga nangyayari sa ating kapaligiran para lagi tayong ready. So samahan niyo pa ulit ako guys sa mga susunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Always pray and always be ready sa lahat ng pwedeng maganap. Okay guys, bye!